Alang sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS. DXKS. Jess Otsen. Ang inyong Radio Ronda. 5,000 watts. Nagsimya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network. DXKS. Jess Otsen. Ang inyong Radio Ronda. Takna sa Radyo Ronda og Tubok Kapupudan alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Krosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug binupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Mohatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krusada Reloaded. Krusada Reloaded. Ang pahayagan sa kamatuoran. Maghatag og katinaawan sa nagunang isyo aron mahayagan ang katilingban. Krusada Reloaded. Ang panan sa mga dinaog-daog moyagyag sa kamatuoran. Krusada Reloaded. King De La Rosa on board. Mahagala kamusta og maayong gabi. Welcome sa laing hugna sa itong pagpanaguban sa tulumanong Krusada Reloaded. Mga kaigsuunan ning adlaw, tagaan nato o gibug-aton ang pagkadaghan nato nga nahabilin nga mga isyu may igalaan. Human nga wala kita makalawig kagahapong adlaw. Tindaghana may kaisunan, no? Nga wa nato mapalawig o mapaabot kaninyo kaghapong adlaw. Anyway, sulayan nato may kaisunan nga mahatod kaninyo kutob sa atong mahimo alang sa katagbawan kung balita na ang hisgutan. Pagtimbaya sa gugma og kalinaw, mayngon man ang pagpasalamat sa kaytas-an sa laing adlaw nga atong pagpanag-uban, maanindot nga panahon bisan pa man og nag-ulan. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, Sir Paing Agra, transmitter side may iglaan si Bong Abad. Kinigapon niya igala sa kahanginan. King De La Rosa, makiguban ka ninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa kagabion. Ning adlawng Domingo may kagalaan, pitsa 23 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. 31 dias na lamang may kagalaan, matigayon na ang Kapaskuhan. Alang sa mga headlines o pipila ka hisgutanan karong gabiuna. VP Sara nagduda nganong pulis mobit-bit ng attorney Zulaika Lopez hinungdan nagkagubot sa ambulansya tao midagsang. Samtang Tatay Digong nanawagan nga kalma lang uban ni Senator Bongo.
uban sa suportay mensahe ngadto sa Vice Presidente. Sa katapusan, Senator Bato de la Rosa o Congressman Rodante Marcolita hugot nga suporta gipakita kang VP Sara. Maayong gabi, Sir King. I'm still watching from Toril, Luna, Surigao City, Philippines. Gikan kang Pedro Plaza Bungabong Jr. Pa-shout out idol diri sa Asian Barangay Bonifacio. Galuto-luto ko diri. Kapadika diri. Karon busog kaayo sa silingan namo. Imo tingog shout out sab ko sa ko asawa nga nanglaba karon orasa Gracia Dilito og kang Jexia Cordaps gikan kang Verban. May gabi may pagpaminaw sab ngadto kang Ma'am Nerissa Hesta. Good eve, Sir King. Sa tanang likes may kagalaan, sa tanan nga mga hearts og naminaw niining mga panahona may kagalaan via YouTube og Facebook Live mga kagalaan. Salamat sa kanunay inyong pagsunod sa ato ang programa dinhi sa RPN DXKS. 1080 sa dial sa imong radyo may kagalaan ang Radyo Ronda Surigao. Mayong gabi, Sir King, watching from Barangay Alegria, Hikdup Island. Sa tanang taga Barangay Alegria, mayong pagpaminaw. Gikan kang J.G. Rick. Watching from Pedro Laguna. Watching from San Pedro Laguna. Gikan kang Avina Chito. Daghan king salamat kaninyong tanan. Mga kaigalaan, una natong napaabot din na kaninyo nga dito natulog mga kaigsuunan ang Vice Presidente sa opisina mga higala sa igsuon niya si Congressman Pulong Duterte mga kaigalaan. Hinungdan nga giputlan siya og suga, giputlag tubig mga kaigsuunan. Wa man sila masayod nga naanad nga walay aircon kung matulog si Inday Sara. Hinungdan nga nagtuo sila nga nasakit ang naisgutan nga Vice Presidente. Para kaniya, usa lamang kato ka angayang agian kung dunay matang sa pagpangdaot sa politiko o kung pamulitika ang atong hisgutan may kagalaan. Pero ang nagkaguliyang mga kigalaan nga wa nato masayran sa dihang gisulod og kalit mga kaigsunan ang kwarto ni Attorney Zulaika Lopez mga kigalaan. Moto nagkara-karain taon ang naisgutan og nanawag ngadto sa iyahang boss o ngadto sa iyahang amiga, ngadto sa iyang giilang igsuon nga mao si Inday Sara ang ato ang Vice Presidente. Mga kaigsuunan, kung ang pamantalaan atong basahon gikan sa mga mainstream print media, kung ikaw nakatulog og tulo ka adlaw o duha ka adlaw pagmata nimo ang tanang headline may kagalaan makaluya. Kay puro mga kadaot may kagalaan ang gisaway o gilabay ngadto sa naisgutan nga Vice Presidente. Dunay mabasa mga kaigsuunan nga kini mauna ang basihan para sa impeachment. Dunay pagsaway sa Senate President nga dili makaangayon gumikan kay gibalikas ni ini ang naisgutan nga First Family. Lakip na may kagalaan si House Speaker Martin Lumardes kon Romualdez may kagalaan. Imong makita may kagalaan ang nagkalain-lain
nga matang sa pagsaway imunta sa laktod nga pagkasulti. Di naman pud ikalibod kay ang mga nag-unang pamantalaan may kagalaan nakatilaw naman gud ni og insaktong latigo sa panahon may kagalaan sa ato ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. So normal nga nanimalos ni ron may kagalaan. Butang nga ato ang nakita nga dili sab maayo sa kinatibuk-an mga kaigsuunan gumikan kay nahitabo naman hinuon nga ilahang mamahimong baslan nga wa na sa lugar may kaglaan as long ang ilahang naratibo, as long ang ilahang narrative may kaglaan, masunod ang ilahang gitawag na script mga kagalaan. Shout out ko diri sa alang-alang Higdop Island og pa-shout out ko sa ko Banabils tuwa sa barangay Tagbuyahaw, Gumis kay Junmar Villa Zorda. Salamat sir. Gikan kang Janice Kakao Dipon. Gikan kang Jupiter Augis but nimo. Wa pagit ta kasugod may kagalaan nangatake naman. Pastila ning ato ang mga basig ikaw rin namutbot wa pagit ta nagsugod namutbot naman imong diri. Augis nagsakit imong buot. Matupay ni Sir Paing sakit imong buot sir wa pagit nagsugod. Laka mo sakit ini samot. Watching from San Pedro, Laguna, gikan kang Arena Cito. Ato din nabasa tingnan ganiha may kagalaan. Verban Idol King, shout out ko sa ako kaugalingong gwapo ra kaayo. Lamat og advance Merry Christmas. Ikuha na dito sa katong dili mao iyang nahimong inbukada sa ihang message. Shout out ko sa sako lula og lulo na naminaw karon si Nanay Milagros Kakao og kay Reynald Kakao. Gikan kang Ioannis Kakao Dipon. Oy, nay-tay mga atong mga sangkayan mayong pagpaminaw din na. Ang tulumanong krusada may kaglaan, hatod nato sa musunod. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Solid Duterte, gikan kang Louie P. Lauron. Ang tulumanong krusada reloaded hatod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas og City Councilor Joy de Partner UIPCO. Hatod usab kanato may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong og kanhi Provincial Board Member og City Councilor Sim Castrense. Hatod usab kanato may kagalaan sa MIG Trucking, Kusina di Amor og Leson Carinderia.
nga nahimutang sa Dalang Gonzales may kaglaan og Dalang Narciso. Mga kaigalaan, unang nagkagubot sa dihang nanawag na si Attorney Zulaika Lopez ngadto kang VP Sara nga gisulod siya og 7 ka mga pulis. Butang didto nagsugod ang iyahang trauma may kaigalaan, ang iyahang kakurat hinungdan nga nagkurog na kini may kaigsuunan nga nanawag og didto may kigalaan sa diha nangayo na sila pakitabang sa mga kapulisan, wala sila igkita nga pulis ni adtong higayuna mga kaigsuunan, o di ba ka kung si kinsa ang mamahimong masakyan para dalon kini ngadto may kigalaan sa dalon kini ngadto sa ospital. Di ay ito nasayran may kigalaan nga gisulod ang iyang detention cell sa House of Representatives mga kagalaan aron ibalhin kini dito mismo sa correctional may kagalaan. Hinungdan nga ni apil si Senator Bato de la Rosa gumikan kay nahimo man kining hipi sa Bucor mga kaigsuunan uban sa pagbutyag nga dili nimo nang mamahimong balhin dadon ibalhin may kagalaan sa koreksyonal gumikan kay dili man na konbiktado. Pag-abusar may kagalaan sa contempt kun asa mga kaigsunan nabutang sa alanganin ang mga gikontempt sa kadaghana kung asa-asa na nila gipamutang may kagalaan. Sa dihang ilanay bawaan nga didto natulog ang Vice Presidente mga kaigsunan, nagkalanlain nga pag-BBI, pagdaog-daog ang natagamtaman may kagalaan sa atong taga Mindanao, sa atong silingan mga kaigsuunan nga si Attorney Zulaika Lopez mga kagalaan. Og apil na ang Vice Presidente gumikan may kagalaan kay wala man nila paubani kung si kinsay matulog. Natulog sa buhatan ni Congressman Pulong Duterte gipagnan mga kagalaan og tubig, gipagnan may kagalaan og kurente. Ginaliman ka nga matang sa pagdaog-daog may kagalaan, kinsa pa may ganahan ni ana nga mamahimong mutunga ug ang mga ordinaryo nga mga empleyado labaw nga makuratan may kagalaan. Pero mas labaw ko nga na hibulong may kagalaan og atol sa atong pagiginabi baylo og pananaw may kagalaan ni Prex Mat. Matay pa ni Prexy, matay pa. Muraman og ang tao way ginasayod. Nagkaguliyang na sa kauluhan dinhi sa ato may kagilaan mura mag way nahitabo. Subay sa iyang pagiginabi sa pipila ka mga residente og mga yanong trabahante og sa palibot may kagilaan dinhi sa atong syudad. Hinuon di man nato sila mabasol may kagilaan. Kay ing-ana magyod. Kita nga mga kabos, kita nga mga pobre, may kagalaan, naghunahunatag unsay atong iuli sa atong pamilya. Unsay ato ang madala nga pagkaon, inig-uli may kagalaan para sa laing adlaw nga atong gisagubang mga kagalaan. Pero kung magpabilin ta ni anang matang sa panghunahuna may kagalaan, nga dili ta magpakabana, unsaon na lang kung ang nagdala sa rinda sa panggamhanan dili mao. May lang kung gamiton ang kapulisan sa insakto susama sa malabayang administrasyon o di ba ka ang gobyerno gamiton sa insaktong pagserbisyo sa publiko, so kwahi karon nga dili na mao may kagilaan kung dili pagpangluto sa ilang kontra sa politika, mao nay lisod mga kagilaan. Hinungdan nga ni adtong higayuda ni adto ang ato ang Vice Presidente may kagalaan, miadto siya mga kagalaan dito mismo sa lugar kung asa ni abot na ang matawag ba natong ambulansya sa pulis.
ang ilaha gusto nga dadon sa St. Luke's kadidto man ang ihang naandang ospital ni Atty. Lopez may kagalaan, pero doon ay direktiba nga didto dadon may kagalaan, didto siya dadon mga kaigsuunan sa Veterans Hospital. Muna lisod mga kagalaan. Kay ang kapulisan sa pagkakaroon, matod pa sa Vice Presidente, muna magigamit na sa dili mao. Ang problema kay sa diyang ana-ana si Inday Sara may kagalaan, nag-istorya sa kang Atty. Lopez, hapit sa gibundakan may kagalaan sa usa ka Colonel, Lieutenant Colonel may kagalaan, niadto higayon na hinungdan nga nagkaguliyang. Ato paminawon mga kigsunan. Hindi nyo nakita yun? Nakita namin yun. Nakita yun, ha? Hindi ito convict. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala nyo dito. Ay, ibang driver po yun. Nako. Ibang driver po yun. Hindi, sir. Nadungog niya may kagalaan, nasuko na si VP Sara. Kaya giatubang niya may kagalaan, naanay video. Mangita tayo paagi sunod nga inigplay na to mga kaigsuunan, makita ninyo ang siyaragid mismo o di ba ka ang video may kagalaan, kaya makita na to doon duhaman ka flower, buti pasabot Lieutenant Colonel na may kagalaan, pastilan. Utro po ni si General Torre, ano po ni dito may kagalaan? Siya agad ang nangunay nga mamahimong ibalhin gilayon ang naisgutan nga abogada mga kaigsunan, butang ako na ito masabtan. Kay sa kabatuuran mga kaigsunan, nga hanaan na niya og sira ang Vice Presidente nga hapit nasuko ang mga tao nga nag-alirong, gumikan kay una sa tanan mga kaigsunan, babae na. Babae ang imong nakatuwang, niya anaon nimo ang imong pagtratar, hinungdan nga may nalang ka na ay mga tao nga nagpakabana. Porting daghana mga kagalaan, bagong grupo sa mga dumadapig sa mga Duterte, nidagsang mga kagalaan dito mismo sa Veterans Hospital. Kaya kung wala nila ito naabdan, may puruhan nga mamahimong masakit o maigo gid may kagalaan ang atong Vice Presidente na atong higayon na. Giliman ka sa pamatasan may kigsunan? Sa pulis sa pagkakaroon? Moto nga, sa dihang iya kinigikumpronta mga kagalaan, didto pa unang nakabantay o na ulian matud pa ang atong Vice Presidente. Kaya daghan mga vlogger po nagtanaw ani mga kaigsuunan. Moto nga niingon sila nga naghuna-huna siya sa iyang buhaton, pero sa diyan singgit na ang mga tao nga maigo, didto pa siya nakamatwon nga maigo na siya sa luyo nga bahin sa van nga isira may kagalaan kung asa naa sa sulod si Atty. Lopez ug siya gustong mulingkod na unta mga kagalaan apan layo pa samtang gabarog siradha na unta siya mga kagalaan. Ikaduha, kung wala mo garespeto sa iya isip Vice Presidente, respetaran ninyo ang 32 milyones ka mga tao nga nibutar nga mipalingkod sa iyang posisyon. Legitimate na nga 32 milyones, dili na siya normal susama sa gialigar may kagalaan nga ang presidente inay 25 milyones ang nakuha ni abot og 31 aron lamang makasikit may kagalaan bisag unsaon pa niyagduol sa nahisgutan mga kagalaan nga numero, dili gyapon makita ang iyahang pagka-tinuod nga presidente. Matud pa ni Tony o Anthony Taberna ni Katunying may kagalaan, sobra na kayang gibuhat mga kaigsuunan ni President Marcos. Iya na matud pang konsinter mga kagalaan ang tanan nga nag-alirong sa iyahang administrasyon. Weak leader yun mga kaigsuunan. Kini si Katunying mo ni usa sa ilang parte ka diehard mga kaigsuunan. Pero nahimo nilang
nagsaway sa pagkakaron gumikan kay garapal na matud pa ang gitawag may kaigsunan nga pagpangungko sa ato ang salapi. Pinga na si Bibi, ah! Pinga na! Laktod yung pagkasulti may kaigsunan, mo to siya nag-alirong nga panghitabo ni atong higayuna. Butang makaluya mga kaigsunan. Makaluya nga makita ta sa pagkakaron I mean, ing ana na ang pamatasan mga kaigsunan sa mga pulis. Atong paminawon may kigalaan ang nahimo usab nga pagpadayag, no, nagkaguliyang na sa ibabaw. Atong isunod mga kaigsunan ang press conference. Paminawan yung pagtarong gitubag ni VP Sara Duterte. Unya atong isunod mga kigalaan ang nagkalain-lain nga mga video kung kaya nato nga mag-side comments atong tagaan. Mao na pasensya to uban nga di nato mabasa ha kay dito Manila Sara si Lori Lauron. Yes, for me lahat sila Edwin Lugarta. Atong paminawon ang nahimong pagpadayag ni Tatay Digong, atong nahibaw-an mga kigalaan nga si Tatay Diggs para sa iya mga kaigsuunan, kalmado lang, kalma lang ta. Iana ang amahan mga kaigsuunan, bisan pa man ang iyahang anak mao inabutang sa alanganin, nagpadayag siya may kaigsuunan nga kalma lang. Dili lang kinahanglan nga magpalabi mga kaigsuunan. Ambot niya pasabot ang katawhan kadi siya gusto gubot mga kaigsuunan. Atong paminawon ang nahimong pagpadayag mga kaigalaan sa ato ang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kababayan ko, nandito ako, kasama ko si Congressman Alvarez. Kumakain kami kasi death anniversary ng tatay ko. Batiin mo lang sila na ingat parati sa Sabado nights ngayon, so kain-kain lang si Tatay Digo. Relax ngayon lang. It's a weekend. Ngayon mo pag-weekend, marami ang lumalabas ng bahay, maraming inuman, so take your time, do not hurry up, saka relax lang, chill. Padaan lang po kay Tatay Digong, balik po ako ng Manila, kinasal po ang aking pamangkin. At ngayong araw na to, araw po ng karawan po ng tatay, si Governor Duterte, ang kanyang late Governor Duterte. Birthday po niya ngayon. At nakagawian po ni Mayor Rudy former President Duterte na bumisita sa kanyang nanay at tatay. At meron din po isang namatay, ang pride po ng Davao ng Pilipinas, si Cassius Casas, na bisita ko rin po kanina at bibisitahin rin po ni Tatay Digong. Sabado ngayon, relax muna si Tatay Digong. Kain-kain lang at bawal siyang uminom. Pinagbabawal ng doktor uminom dahil baka humapdi na naman po ang tiyan niya. Mahal na mahal kayo ni Tatay Digong. Ito na tingog tumakigalaan ni Senator Bungo. Wato ihang pagpadayag may kagalaan. Atong isunod, dili paglangay may kagalaan.
kining biradahan pag-ayo sa mga nag-una nga mga media outlet sa ato ang nasod may kigilaan. Kining gibaharan matud pa ang kinabuhi ni President Bongbong Marcos, ni First Lady Liza Marcos may kigilaan, og ni House Speaker Romualdez. Atong tagaan o gamay nga paklaro may kigilaan. Kay mao man din nakasentro, paminawan ninyo kung unsay tingog ni VP Sara, giunsa niya pagtubag may kigilaan, kay wa masilaing makutlo sa maanindot hinay nga pag-istorya may kigilaan, ilahang gikuhaan kung asa gusto nila dadon ang anggulo mga kigilaan aron ang imahe sa Vice Presidente maguba mga kaigsuunan. Mayong gabi, Sir King. God bless. Gikan kang Mang Giluloy. Good evening, Sir King. Shout out ko ngadto kang Piping Marquez gikan ni Randy Atyaga Santisas. Thank you, Sir King. Way sapayan. Atong paminahon, tingog ni Coach Oli, usa sa mga banatero vlogger may kagalaan. Ang una niyo madungog, una ang balita nga tagaan nato og gamay nga side comment mga kagalaan. Po! Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker, sineseryoso at tinuturing daw ng palasyo bilang active threat. Pero paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw ng banta. Nakatutok si Jonathan Andal. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Ang pahayag na yan ni Vice President. Nadunggan niyo may kigalaan? Mubo na kailang giputol. Mubo na kailang gikuha. Just to present may kaigsuunan sa ilang naratibo. Ing anak man gid ni. Para sila na ang musumpay istorya og wala na nila gihanay may kigalaan ang tinuod nga konteksto sa maong gihisgutan mga kigalaan. Gumikan kay una sa tanan, gipangutana ni siya, mga kaigsuunan, ang ato ang Vice Presidente, kung unsay ihang estado sa pagkakaroon. Unsa bay ihang natagamtaman sa pagkakaroon. Kaya doon na pasiuna, mga kigalaan, nga mga impormasyon, nga mamahibong ipahipos ang Vice Presidente kung dili sila magmadaugon mga kigalaan sa ilang nagkalain-lain nga lakang. Di man na ikalibod kay katubitaw si President-elect Donald Trump. Kung wala pa makalingyo makigalan o gamay, posa ang ulo. Husgay. Sila karon mo nang ginabantayan sa pag-ayo kay doon na nahauna may kaigsuunan nga mga impormasyon. Maunang sa pagkakaroon may kagalaan, sa diya naghisgot kini nga kung siya mamatay, di tamol adto og laing argumento makigsuon. Dirita sa giingon ni Inday Sara, kung siya mamatay, ipapatay pod niya. O nagsugo, na siya na istorya o gisugo nga kung mamatay siya, mapuy buhaton didto sa mga tao. Sa unang bahin, abogada ang inyong kaistorya. Mo nang ilang putol may kaigsunan, gumikan kay kung maghisgot ka kung mamatay siya, buti pasabot mga kaigsuunan, bisag asa nimo na ibutang sa punto nga kung mamatay, unsaon pag-ingon sa unang bahin nga patay na siya. Kung iyang dunay gisugo, let it be. Tugpa na to. Nga gibilin niya just in case may tabo. Sudor na pa'y kay gayunan nga buhaton ba to o ka dili ngadto sa iyang gisugo. Kung mahinayon o dili. Ikatulo may kagalaan. Ang iyang giingon nga kung sa ato pa wala pa. Wala pa niya. Kay ilaha active threat naman may kagalaan. Buti pasabot nga ihatong pasiuna nga paghisgot kung dunay may tabo sa iyang kinabuhi.
Kana bang binisaya nga humor may kagalaan? Kana bang sa ato ba? Kaya bitaw mag-ato ba ngay kana mga binisaya? Ha? Di ba mo na patyon ta karon? Mura magyanor na sa tuwa nga makainom bugal-bugal. Oh. Galing kay tinagalog man. So dili ma-express nga susama sa ato ang kinaiya nga imong masabtan. Mo nang sa ilaha lahi na unya karon kay maoro man to ila nakit-an man kay igsuunan. Di pa imbestigaran dayon. Ha? So buti pasabot kung pa imbestigaran sa presidente may kagalaan, dool-dool na sa giangkon mga kaigsuunan nga doon na gid siya hingpit nga pagbahad kung mauhon mga higala nga naman. Gumikan kay pabinaw na to si Coach Oli mga kaigsuunan sa iyahang argumento. Narinig ninyo napakaliwanag. Pag namatay ako, ipapapatay niya si BBM, si Martin, at si Lisa. Ulitin natin yung eksakto. Ang pahayag na yan. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ang pahayag na yan. So, ang ibig sabihin po nito, una linawin natin ito po ay hindi threat. Kasi po ang nagiging issue ngayon, meron pong grave threat si BP Sara. At kakasuhan po si Sara at kailangan nilang pag-usapan kung ano ang magandang gawin kay BP Sara. Baka mamaya, ipa-impeach pa ito si BP Sara dyan sa mga sinabi niya or ipakulong pa ito si BP Sara sa kanyang mga pinagsasabi. Ito lang po ang ating titingnan dito. Ito po ay mistulang. Alam mo, Marcos, sa ginagawa mong yan, BBM, inaamin mo na ipapayari mo si BP Sara. Kasi ang linaw ng pagkakasabi ni BP Sara, pag namatay ako, kasi galing po ito, andoon po ako sa Zoom. Sa Zoom po ito I was there last night. No? So, alam ko po ang konteksto nito. Ang tanong, hindi ba siya parang natatakot sa kanyang buhay? At sabi niya, hindi kasi kung mamamatay ako, ipapapatay niya, patayin si Marcos, si Lisa at si Tamba. Sa madaling salita, meron na pong threat sa buhay niya. Ibig sabihin, meron na siyang inside source na ipapayari siya ni BBM, ni Lisa, or ni Tamba. Or lahat sila ay magkakakuntsaba na parang sindikato na ipapayari talaga si BP Sara. So meron ng threat sa buhay niya. So sa madaling salita, noong nag-react si BBM dito at paiimbestigahan ito at siya ay nawa ay kumontak na ng pulis, di umano na para tingnan ang anggulong yan, yan po ay mistulang inaamin niya na ipapayari niya si BP Sara. Kasi hindi naman papatayin si BBM, si Lisa, at si Tamba kung hindi siya mamamatay. So sa madaling salita, natakot siya doon sa banta ni BP Sara. Tinuturing niyang threat yun. So ibig sabihin, yun na nga. Inamin niya, kasi bakit ka matatakot sa sinabi ni BP Sara? Halimbawa, sabihin sa akin ni BP Sara, pag namatay ako, patayin si Coach Oli, di okay lang. Hindi ko naman si ipapapatay Bakit? Ba't ako matatakot? Di ba? Naiintindihan nyo? So, Dura kita ay 7 minutos na musangko ang alas 7 sa kagabion. Padayon ka nagpaminaw sa tulumanong Krusada Reloaded. Hatod ka nato sa musunod. Gikan kang Provincial Board Member Jeff Larong. Ani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Hatod usab ka nato may kagalaan ni City Councilor Joyo Ipco o City Councilor Basti Nagas. Atod usab ka nato may kagalaan sa MIG tracking
Cocina de Amor og Leson Carinderia. Of course, mga kagalaan, ang maong nadungog nga katikaron sa mga balita. Hatod usab ka nato. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo pabalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Nunot ni Mikigalaan, nagpagawas ang buhatan ni Senator Bongo og statement mga kigalaan. Mauni ang unod mga kaigsunan nga atong hubaron. Statement of Senator Bongo, stop the harassment. Please be reminded that this should be in aid of legislation, not persecution. Undangon naman tud pa ang harassment makilaan og hunahunaon nga dili kini siya paglutos kun dili paghimo og balaod nun. Nagpadala mo tud pa og mensahe mikagalaan si Senator Bongo ngadto kang Vice President Sara Duterte mga kaigsuunan og sa iyang staff kaganiha. Plano usab ni ini nga bisita kung unsa ang mamahimong ikatabang ngadto personal ngadto sa nahingtungdan nga si Attorney Lopez Makigalan. Ug anda mo siyang mutabang aron matagaan og solusyon o plastar nga mamahimong atubangon ang isyu sa Chief of Staff nga si Attorney Zulaika Lopez. Uban sa paghandom nga unta dili na mahitabo ang susama ni ini nga sitwasyon. Uban sa iyang kabalaka sa kondisyon matud pa sa medical condition ni Atty. Lopez ug kinahanglan una kining matagaan og pagtagad magkaigsunan kaysa unsa pa nga isyu may kagalaan. Muni katungod ni Atty. Lopez, katungod po ni Inday Sara og tanggalon manggaling nato o tangtangon man nato ang iyang pagka-vice presidente. Kamo ni ginahimo tanan karon. Wa na may pamatasan may kagalaan. Tawgon lang gud sila og mga diretso sa ilang pangalan kung mahimo. Nabalaka usab si Senator Bongo ngadto kang VP Sara uban sa iyang pagbutyag nga naalang sila lakip na ang kinatubok ang mga Davawinyo. Uban sa iyang paghangiyo sa tanan nga mga magbabalaod, partikular sa ubos balay balaoranan nga hinay-hilay sa ilahang pagpatuman sa ilang contempt citation og irespeto matud pa ang katungod mga kagilaan sa mga resource person. Nahadlo kini mga kaigsunan gumikan kay ang mga resource person mga kagilaan nga na-contempt o kadaghanan sa mga resource person i-contempt. Inay matud pa mamahimong produktibo ang resulta mga kaigsunan dili na hinuon gumikan sa kahadlok mga kaigsunan uban sa pagpaklaro nga in aid of legislation lamang ang ilang mga pagabuhaton matud pa sa senador. Balikan matud pa o balikan sa pagtan-aw ang House Rules and Procedure matud pa sa pagdungog nga mao'y kinahanglan may kigalaan nga dunay insakto nga mamahimong basihan aron nga i-contempt ang usa ka resource person. Mo man gikasakit gud ni Attorney Laika. Naghilak siya may kigalaan. I just don't to ma-play pa nato turon pati niya hilaka ka nagtarong na siya og tubag.
gibuhat daw niya ang tanan may kagalaan, pero dako ang ihang kahibulong nga nung gi-contempt man hinuon siya. Naibulong siya may kagalaan nga nung nisangko sa tawag nga contempt mga kaigsunan nga maayo man niya pagkatubag. Gibutyag ni Senator Bongo mga kagalaan nga ang kaso matudpan ni Attorney Lopez usa lamang siya ka resource person nga nung ibutang matudpa siya sa correctional facility nga dili man siya akusado bisan unsa nga krimen. Dili siya konbiktado may kagalaan susama ni Franz Castro, kongresista, hapit na mahuman. Resource person lang siya o dili matudpa kinalang abusuhan ang paggamit sa contempt order may kagalaan o contempt power sa mga kongresista. Wa na gid sa lugar. Isip magbabalaod ang tumong matudpa sa matag hearing sa komitiba aron pangutana ang tanan nga mga resource person may kagalaan ug masayran ang kamatuoran in aid of legislation. Unsaon matudpa pagka mugna og usa ka balaod nun o bag-ong balaod may kagalaan kung dili kini matudpa subayon sa mga kongresista ang insakto. Sa panahon matudpa ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, wala matudpa susama ni ini nga nahitabo. Tinuod man bisan pa og grabe ang suporta sa katawhan ni Tatay Digong, wala gid niya abusuhi may kagalaan kundi dili ang ihang gisaad mao ray iyang gituman. Trabaho lang matudpa ni Senator Bongo magtinabangay ang tanang ahensya sa gobyerno, executive, legislative aron makahigmo makamugna og balaod may kagalaan para sa mas hataas nga pagserbisyo sa katawhan. Dugang pa niini nga naglisod ang atong mga kaigsuonan taliwala sa kamatuoran nga pagkataas na sa mga presyo sa palaliton ug daghan pagyud sa atong mga kaigsuonan nga nag-atubang na may kagalaan sa kagutom. Sunod-sunod ang mga bagyo. Usa ka pamilya sa bagyo ang milabay, problema sa peace and order, mainguman ang problema sa West Philippine Sea. Na dili na maayo imong sud-ungon sa pagkakaron. Mulang samtang matudpa gaaway ang mga leader sa atong nasod ang nasakripisyo may kagalaan mao ang mga yanong lungsuranon. Mga ordinaryong Pilipino may kagalaan ang napiktuhan. Nga gusto manginabuhi may kagalaan sa hilom. Gusto manginabuhi og insakto may kagalaan. Makakaon, makauli, mga kaigsuunan nga luwas, makauli sa ilahang panimalay nga luwas may kagalaan, way kahadlok. Dili kini matudpa maayo. Dili siya healthy mga kagalaan sa ato nga mga pobre nga ga-ekspektar unta og tiunay nga serbisyo sa mga gipili may kagalaan nga mga opisyal. Hinungdan nga gusto niyang mahibalik ang budget sa OVP sa sunod nga tuig may kagalaan gumikan sa social services nga mahatag ngadto sa mga nanginahanglan ug makaserbisyo ang gipili sa publiko nga ang ato ang Inday Sara. Gumikan kay mao kini matudpa ang panahon nga siya makatrabaho dili lamang mamahimong spare tire may kagalaan ug matagaan usab siya og kahigayunan nga moserbisyo kay bao manay mandato nga iyahang gihuptan. Sayang matudpa ang oras nga mabutang lang sa susama ni ining sitwasyon kada bang matawag natong politikanhon nga mga kalihukan nga inay unahon ang problema sa nasod. Daghan ang mga Pilipino nga naglisod
mas daghan ang mga Pilipino nga gusto manginabuhi og hapsay hilom may kaigsunan uban sa pangandoy uban sa panawagan nga kiniunta buhaton sa mga lideres. Nanawagan ang nasgutang Senator Bongo Migalaan sa panaghiusa og mamahimong matapos na ang susama ni ini nga mga pamulitika. Isip usa matud pa ka senador, miapilar siya may kagalaan sa tanan nga undangon na ang naisgutan nga panagbingkil og kagubot nga napiktuhan na gyud sa kinatibuk-an ang atong nasod. Ang gikinahanglan sa Pilipino dili kontrobersiya, dili away sa politika, kundi serbisyo og malasakit sa mga kaigsuunang Pilipino. Nanawagan usab kini sa Senado Mikigalaan, hilabi na kang Senador Amy Marcos nga isip igsuon matud pa sa Pangulo nga gikonsidera usab nga igsuon ni VP Inday Sara Duterte kung mahimo matud pa nga magpatunga na kini aron makabuot na magsunan ang tiunay nga kalinaw, dili kalinaw sa duruha kundi sa tanan nga napiktuhan ang nasod Pilipinas. Tutukan matud pa ang kalinaw alang sa tong nasod ug alang matud pa sa mga lideres aron pagserbisyo mao nay tutukan may kagalaan og manginabuhi tang hapsay. Kung wa matud pay problema og nahiusa kaniadto ang unit team may kagalaan Marcos ug Duterte, kung eleksyon ang hisgutan, dili ni moabot ni ini nga sitwasyon may kagalaan. Kay mamahimo unta gatong tiunay nga instrumento alang sa kalinaw ug panaghiusa. Ug mao kini ang gisayangan nga oras hapit na 3 ka tuig ay milabay kung dili sa pagkakaroon ang atoang tutukan unta nga magserbisyo o magtrabaho sa publiko kagubot na hinuon ang atoang natagamtaman. Nanawagan kini personal si Senator Bongo ngadto ka Senator Amy nga kung doon na matud pay oportunidad nga siya mupatunga mupakita sa iyang tiunay nga pagpangga sa atong nasod aron di na kini masiak may kagalaan aron ang matutukan mauna ang mga kaigsuunang kabos. Uban sa iyang panawagan sa kadaghanan o sa katawhan, labi na ang mga opisyal nga magtrabaho, magserbisyo alang sa Pilipino. Maubatod pa gikinahanglan may kagalaan nga tutukan o kinahanglan pangutanon makig-sandurot kanila para hibaw-an og unsa gayud ang tiunay nilang natagamtaman. Di na may kalimod. Pigado na pitos na tamahigala. Uban sa panawagan sa gobyerno, mga kigalaan, matod pa ni Senator Bongo, mga kaigsuunan, nga sakto na. Tama na. King De La Rosa on board. Doon na kitay 8 minutos milabay sa alas 7 ang takna sa sayong kagabhion. King De La Rosa on board. Mga kagalaan, mo na gusto na ito mapaabot sa publiko nga pastilan amot inay nga mahimong mag-atubang na unta taog mas maanindot nga panginabuhi nga ani na mahinuon ang ato nasugatan may kiglaan sa paghandom nga makadbuot unta nato mga kaigsuunan ang mas maanindot nga panginabuhian o panginabuhi nagkalandrakas naman tang tanan.
Good evening, Sir King. Shout out ko ngadto kang Piping Marquez gikan ni Randy at Tiaga Santisas. Thank you, Sir King. Marag nabasa na nato ni ganya. Ang tulumanong Krusada Reloaded may kagalaan hatod nato sa musunod. Sa MIG Tracking may kagalaan Kusina Di Amor o Leson Carinderia. Atol usab kanato may kagalaan ni City Councilor Joyo Ipco o City Councilor Basti Nagas. Atol kanato may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o Provincial Board Member ni City Councilor Sim Castrense. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Interio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng naitulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mga kaibigan, paglangay ato'y padungog ang nahimong pagpadayag, interview kini mga kaigsuunan ni Inday Sara. Paminawan ninyo para makumplito ang tanan ninyo nga mga kanabang mga pangutana bitaw kay di magini madungog may kigalaan. Dinhira gyud sa ato ang sibihanan ang susama ni ini gawas mga vlogger nga mga impormasyon kay putlon lagi ni siya para bitbiton lang kung anggulong hisgutan sa uban nga mga media outlet mga kagalaan. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. Kung tanaw na tong naong in town sa tong Vice Presidente, grabe naka-stress may kigalaan. So, hindi ko naiintindihan ba, kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient.
Tapos, nung nandyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may aparisyon, darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi ng doktor, dalhin nyo sa St. Luke's QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. Naghanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's. Anong pwedeng gawin? Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, nilagay nila na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis pa. Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yan sa pasyente. Nasabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga pulis, parang kriminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuloy they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang usa sa punto may kigalaan, nalitok man ni Inday Sara ang gihimo kang Pastor Apollo Kibuloy dito sa Davao may kigalaan. Susama karon ang ilang natagamtaman. Ug maupo ni ang theory nga gigamit sa pagkakaroon aron mo surrender si Inday Sara o sa bibot pasabot nila may kigalaan. Aron nga si Inday Sara mo hawa na lang pagka vice presidente, itugya na lang kang House Speaker ang mamahimong gusto nilang buhaton sa itong nasod. Kitang Pilipino, gusto ba sana ninyo? Maupunay na as yung huna-huna nga pasagda na lang sa vice presidente. Kay naa naman dito si General Torre. Ang gibuhat na kigalaan, niya kang Pastor Kibuloy, maupoy gibuhat niya karon nga pagdaog-daog ni ining naisgutan niya si Attorney Zulaika Lopez may kigalaan. Giharas sa sulod. Gisulod may kigalaan. Dito siyang opisina. Mabitong sulayan na to, guwan mga kigalaan tong pagbasa-basa ni ining si General Torre. Nga ilahang pugon, mga kigsunan, kaya wala naman sila laing mabuhat. Sa vice presidente, wala man sila makitaan nga buslot.
ilahan na po ning istoryahon mga kigalaan og maghimo na pod og lain nga mga senaryo aron lamang doon na sila mamahimong labay ngadto sa kang Inday Sara. Sa pastilan ambot wa na kasabot. Ang iniisip natin yung well-being ng pasyente, nagmamadali na lahat. Tapos meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba? Sinabi na sasakay sa ambulance ng St. Luke's, sinabi na pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Lalansingin ka ba? Lalansingin ka pa. Diba? Saan papuntang tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung pulis, lalansingin ka, tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng pulis yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Naning isa o si Ray Ray, yun niya, i-advise rakan si BP Sara keep she school. Kalmar magid atong Vice Presidente, wa magid na. Unya wa puti katungod nga mo advice ngadto kaniya. Tanawa gud na unsa ka cool ang ato ang Vice Presidente. Inyo matingaling madunggan may kagalan ang inistoryahan. Tanawa gud unsa ka cool as in cool. Dili kay angkol. Lisod mga kagalaan kining magpakaron ingnon ba? Nag-abscond, hindi fugitive. Nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong power call kung gaan. Lantaw ko, wayay respect ang government or Congress if Vice President ra. Kadaming polis dyan. Sa ato pa, presidente lang ilahang ang ilahang respetohon. Adi lang na mag-elect og congressman, gobernador, mayor og uban pa nga mga opisyalis kung mauhon. Man gusto nato tiyali. Kung pasagdan tani asa man ni paingon. Kung doon na prime minister unya dili kuno ta komunista pero pagpadagan komunista tirada antos ta. Diba? Pero yung lalansingin ka ng pulis, hiltuhin ka ng pulis. Ano yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga pulis, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na, awan ko na, hindi ko na alam. There's no... How is she? Kumusta si Atty. You cannot talk to her, but I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng merong mga questions ang doctor na sinagot niya, pero kami she doesn't respond to us, so I don't know kung anong May binanggit po bang initial diagnosis ng doctors? Wala silang sinabi sa akin. So she's last na lang, you will stay dito sa St. Luke's kasama si Abarlo? Yes, oo. Kasi wala siyang next of kin
So kanina sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So sabi ko, I promised her, sabi ko na kung ano yung gusto mo, tita, yun yung masusunod dito. Mark? Morning, ma'am. Ma'am, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga police from veterans hindi doon sa correctional direction. Kaya ganito yung maraming police kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest, yung mga police. Ano pala? Alam mo yon, ngayon ko lang narinig yan na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente, ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin. Vice, if ever na ililipat pa rin si Atty. Lopez, ang pipigilan ba natin, hindi tayo papayagan? No, I do not know. Sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, I don't wanna think as a lawyer anymore. I just wanna think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba? Klaro na istorya. Ito nasabi nyo, hindi na Yaon si Romualdez Gabi ano ho ang masasabi ninyo sa kapahiligan ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Well, I suppose they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IBP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na you will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday po? Naku, hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan, and I'm sure nakaswero yan na iaano nila doon. Papatestify nila doon. Ganun mo sila kawalang puso. Nasa likod niyo po kami, VP Sara. What are you going to attend the hearing? That is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat eh. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons. By prinsipyo, bakit ako sasagot sa mga taong hindi inosente. Mga sinungaling. Mga kurap. At ulitin ko yung utang bayaran niya yung utang niya. Kaning giisgutan niya nga utang may kigalaan, dunay kwarta di ay sa eleksyon mga kaigsunan. Duna di ay mga kanabang contribution. Duna gipanghatag ni adtong higayuna atol sa eleksyon may kigalaan nga wala matud pa gibalik sa House Speaker kay siya may nahitabo ni adtong campaign manager. Amo ni buti pasabot ni Inday Sara nga bayran niya, ibalik niya o bayran niya mao dito nga kwarta. Daghan na din ni focus pa sa kwartan, no? Basta kwarta na gani, sakto po tong kay Ray nga Romualdez. Siya mag-ilarate. Wala no final words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil ang laking tulong ninyo na napapalabas namin sa mga
tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police ba. I mean, you should implement lawful orders. When not, order is patently illegal, gagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives, na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of the Speaker. Muna, mga kagalaan, litao nila ba? Moto'y pagpanlinlang bitaw, mga kaisunan. Ispoko mo nang nagpakanaog ugway trabaho, mga kagalaan, alas 6:15 sa gabi. Amo niya unlawful order ba? Nya tumanon ng gihapon. Pait magud po ning maipit, may kagalaan. Di lang si ipit gyud. Mo na klarong istorya, mga kagalaan. Ipit gyud. Gilaliman ka niya ng wa ka na'y mabuhat kundi bisag illegal imon lang yung sundon na unsa na ba? And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kakausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yun? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Walang Sergeant at Arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung nahimasmasan ako dyan sa loob. Yung ambulance ng police nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Anong klaseng health care protocol yan? There wasn't even an emergency protocol. Wala kaming makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa 3rd floor and hindi na sila bumabalik sa baba. Diba? Lagi ka ba nagtatrabaho? Gilaliman ka ito magisunan, ginhawa, nakadungog mo sa ginhawa, mga kaisunan sa ato ang Vice Presidente, pertik yung lawma, mga kaisunan, lawm yun as in. Grabe gid ka lawm ang yung ginhawa, mga kaisunan. Muna giingon, ting sakita. Para sa sarili ninyo, being na doon po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zulaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo. Oo, yes, ma'am. Alam ko na, ako naman kasi talaga yung target, diba, ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron diyang isa magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila kinu-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang Chief of Staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa Chief of Staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kalala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon eh. Tingin niya nga, wala sa ga-aircon. Wala ganun sa kabalong, o ga-aircon eh. Kaya, walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek? Lakbit to, may kigalaan sa pagpalong sa aircon. Dito siya natulog, may kaisunan sa House of Representatives. Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya.
Kasi imagine mo ba naman, 9 biglang papasok sa Siyam kwarto day. mo. Dili pito. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang king-inang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman? Yes, ma'am. Liman ka na siya kabutiag may kalaga money making sa mga kongresista. So daghan di ka gustong iyagyag ang Vice Presidente, pero yung anak siya kahanay mo istorya mga kagalaan. Kung mulabay lang sa imong hunahuna o sa imong pagdungog may kagalaan, di nimo tagaag gibugaton, murag wala lang. Other OVP personnel that are being such as someone breaking the Committee on Good Governance and Public. How are they holding up? Ngayon po na nakikita nila si Attorney Zulita na pinagkata lang hindi malayo na naging gumagin ang trato sa atin. Oo, ma'am. Sigurado na tayo. Ganyan talaga ang trato. Kasi naghahanap sila ng ebidensya. And the only way plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Ang kapangahan yan. Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, diba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, wala ebidensya. Wala ebidensya, mo lagi na style nila para kang Garma, to Kerel Garma ilahang dut-duto ni ilan para nang himatyo na lang para mo kopirar mo istorya na bisag bakak basta mo subay sa ilang naratibo. Mo na lisod din ha may kagalaan. Last year pa yan eh. Dapat final nila last year. Wala eh. Yung ginagamit nila yung COA, humingi hanggang makahanap kayo. By the way, first time in history may kagalaan kinahitabo karon ang Commission on Audit mga sukintig paminaw nakig-alayon sa mga hearing nga susama ni ining gipahigayon sa mga congressman. Nindot sad ni para nako, though gikaingon nga wala ni siya, wa gini maandan bawal ang confidential og intelligence fund may kagalaan nga mahimong questionon, at least do na nay kabasihan president may kagalaan. Manigiingon nato. Ya puhon pag-abot sa panahon, di na makalikay ang bisan kinsa nga mamahimong opisyal gikan sa presidente paubos may kagalaan. Paingon sa ubos, pwede na gid ni may tabo may kagalaan. Giunahan man lang vice presidente. So kung lain ang mulingkod nga mga opisyal, lain na ang presidente paingon sa ubos may kagalaan, makareklamo na para kutikutihon og kuri-kurion pag-ayo tan-awon kung asa gid ning gipanggasto ning mga kwartahan ni sa confidential and intelligence fund. Para gid mahukasan lang gini silang maskara may kagalaan, dili lang ang vice presidente. Kay batud pa ni Marcolita, Congressman Marcolita may kagalaan, unfair kayo nga ang gitutukan ang buhatan lang sa vice presidente. Unya libuan di ay ang gadawatan og confidential and intelligence fund. Just in case may tabo ni nga pwede nang imbestigahan ang tanan-aw, mas maayo para makita ang katag mga kigalaan. Gisugdan man nila. Mao lang dalion po nila nga sila gid ang mudaog og dili sila hilabdan may kagalaan para matuman ang ilang gusto.
Mo na kita magmampingon ta nga di kita musugot may kagalaan nga sa umaabot nga piniliay ang ilahang makaalyado mao'y mahimutang gawas nga impeachment ang padulgan, disgrasyang nasod natong tanan. Nang anong pwede namin gamitin. And all because we are in this fucking mess. All because gusto ni Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin. Na hindi marunong magdesisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. At ang inang kawawa na tayo. Pero nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain. Kita niyo may kigalaan? Matod pa sa Vice Presidente, naata sa pagkakaroon, nagsigig og nagsigig pangisda, nagsigig matawag nato may kigalaan, nagpunay na lang og kinibang labay og paon, nagpunay may kigalaan og labay sa iyahang matawag nato taga para dunay makuha nga ebidensya nga hangtod sa pagkakaroon makigalaan duwa gid nila ikita. Unya ang nahitabo mga kaigsuunan nabutang pa sa alanganin ang tanan kay susama sa gikaingon sa Vice Presidente mga kaigsuunan nga gumikan lamang sa usa ka ambisyoso. Mga kaigsuunan nga buhaton ang tanan dili pa gyud mahimong mapugnan sa usa ka week nga presidente, mauna ang ato ang gidangatan. King De La Rosa on board. Doon na kitay 18 minutos may kigalaan na musangko ang alas 8 ang takna sa kagabhion. Salamat sa nagigduyog may kagalaan sa ato ang sibihanan o palihog paabot sa inyong mga mensahe kung asang dapita ta mamahimong inyong maduog gikan sa hinguog abot pa ang atong signal dito may kagalaan. Subay sa atong pasalamat sa ato ang station manager sa pag-monitor pa ni Sir Paing kaganiha nga abot tag hinguog. So it might be sa sunod nga mga adlaw ipaabot kung asa mong dapita naaba mo sa Cebu, abot pa bata og Camotes Island o Lapu-Lapu City kay naabot man ta kaniadto dihan dapita sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, asa pa tan dapita o diya sa Leyte may kagalaan para mag-greet sad mo namo dinhi sa atong sibihanan. Gawas sa live sa FB og sa YouTube mga kaigsuunan. Atong balikon ang buot motabang ayuda kung hisgutan nato ang pagpadayon sa paghimog content sa Cruzada Reloaded. Mamahimo niyo ipaabot may kaglaan ngadto sa mga nakakita na diya sa YouTube og sa diya sa FB diri pod atong mo na atong gikuan sa inyo nga nasa atong uluhan sa pagkakaron. Pero kung naamo sa radyo, mao ni siya ang numero sa GCash 0912-8939-493 mga kaigsuunan.
taas-taas punta ni siya, pero Lunes pohon ato ni siyang hagpaton tanan may kagalaan aron inyong makuha ang kinatibok ang detalye. May gabi ngadto kang The Magician, ulahin niya na paabot may kagalaan, taga Silay Hill ang iyang nahuman atong programa may kigsunan. Magpapaminaw diya mismo sa atong mga kigsunan sa Maharlika Nation, diya sa Bukas Grande Farmers Association Incorporated. Pinaagi ni Mami Lucy og Daddy. Og of course ngadto sa tanan nga mga kaigsuonan, nanay, tatay, kabataan, ngadto kang Hyundai, atong mga kasangkayan, that's Lito, that's Dundon, that's Prince ug uban pa, si Bai Bulaklakin ug kaninyong tanan. May papaminaw ngadto kang Sir Bong Florendo, gikan kang Preximat. May papaminaw usab mga kagalaan ngadto kang Attorney Filoteo, mga kaigsuunan sa SMWD, og sa Sorneco kang atong higala nga General Manager nga si Verbuin Ladaga. Sa atong hippie sa hippie na tumiglaan sa LTO, no? Si Engineer Manny Del Carmen o kang Sir Dudong Alboro. May pagpaminaw diha. Tanang bro na to, og sis may kiglaan, may pagpaminaw ninyong tanan. Daghang activities ron ang MCGI mga kiglaan. Gusto mong masayod sa pinasahi mga kaigsuunan nga matang sa pagtulunan, search ang MCGI. Watay oras sa tubig panag-uban sa tulumanong Krusada Reloaded. Og mapuhon sa samang takna og istasyon. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, Sir Paing Agra. Courtesy niya tanan ning inyong makita sa to ang FB o YouTube mo kagalaan. Kinigapon niya galas sa kahanginan. King Bilarusa, nagpabilin nga nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kay igsuunan. Dayago ng Diyos, mayong gabi. Pinayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon. Krusada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Krusada ng panan sa katawhan, muyagyag sa kamatuoran. Krusada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa